kumibo si Colleen. Nakikita ko sa mga mata niya ang lupit na dinanas niya sa kamay ng demonyong iyon. Sa tuwing pagmamasdan ko siya ay gusto kong pumatay ng tao. Huwag mo na ako masyadong titigan. Nakakainis ka naman eh. Anya at kahit putok ang labi niya ay nagawa pa niya akong ingusan ng labi kaya natawa ako ng mahina. Maganda ka pa rin naman, mahal ko. Hindi yan maitatago ng mga pasa sa mukha mo. Mahal na mahal kita, Colleen, at ikamamatay ko kung may nangyaring masama sa iyo. Anikot kinuha ang kanyang kamay at muli ko itong hinalikan. Pumasok naman sa silid ang kanyang ama at ipinabatid na handa na lahat at pwede na naming mai-transfer si Colleen sa ospital na pag-aari namin mga Devon. Nandoon pa rin kasi ang dalawa niyang kaibigan at pagsasamahin na lang namin sila sa iisang silid. Sigurado ako matutuwa ang mga iyon, oras na makita nila si Colleen. May surprise ako sa iyo pagdating natin sa Manila. Ani ko sa kanya. Nababasa ko sa kanyang mga mata ang tanong pero hindi siya nagtatanong. Marahil ay nahihirapan pa din siya magsalita dahil nga maga ang kanyang labi. Pwede bang buhatin ko na lang ang asawa ko paakit sa rooftop? Ani ko sa dalawang nurse na pumasok na may tulak-tulak na stretcher. Pwede naman ho. Pero kailangan po na may maghahawak ng kanyang IV fluid. Anila kaya naman mabilis na lumapit sa tabi ko si Nathan at kinuha ang IV fluid na nakasabit sa isang metal at hinawakan niya ito ng nakataas. Tumayo naman ako at maingat kong binuhat ang mahal ko. Sinayasan ko naman silang lahat na sundan na kami sa rooftop upang maalalayan nila kami sa pag-akyat. Pagkasakay namin ng helicopter ay inabot lamang kami ng 30 minuto at nakarating na rin agad kami sa Manila. Nandito na tayo, mahal ko. Ani ko sa kanya na maingat ko siyang inilalagay sa stretcher na dala ng mga nurse dito sa rooftop. Pumasok kami sa elevator at pinindot ko agad ang 5th floor. Ako na din ang nagtulak ng stretcher ng mahal ko. Gusto ko ako ang lahat nagagawa hanggang sa tuluyan na maghilom ang kanyang mga sugat. Binuksan ng mga nurse ang silid ko nasaan sila, Andrea, at laking gulat nila nang pumapasok kami na kasama si Colleen papasok sa loob. Malakas na pag-atungal ang maririnig sa dalawa niyang kaibigan at maging kay Colleen. Akala ko wala ka na, Olga. Takot na takot ako dahil kasalanan ko lahat ng ito. Umiiyak na ani ng aking mahal kaya pilit ko siyang pinapakalma. Baby, huwag kang umiyak, please. Ang baby natin, bawal sa'yo ma-stress. Please, mahal ko, huminahon ka. Ani ko sa kanya. Oo nga, bestie. Tumahin ka nga. Nakakainis ka eh. Ani Olga. Dapat masaya tayo kasi ligtas tayo, hindi ba? Pero bestie, gusto kong patayin ng demonyong Dominic na iyan. Napakawalang hiya niya. Hindi ako makapaniwala na nagawa niya yan sa iyo. Ani Andrea. Ako ang papatay sa kanya. Sisiguraduhin ko na pahihirapan ko siya. Ani ko naman. Pagkalipat ko kay Colleen sa kama ay tumabi agad ako sa kanya. Hinimas ko na isang daliri ang pisngin niya at minulungan ko siya. I love you, asawa ko. I love you with all my heart. Bulong ko at isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mahal na mahal din kita. Patawarin mo na ako sa nagawa kong kasalanan sa... Mabilis kong tinakpan ng 2 daliri ang kanyang labi at umiling ako sa kanya. Kahit ipahiya mo ko ngayon sa lahat ng tao, okay na sa akin. Gusto mo tuhurin mong itlog ko at gawin mong scramble eggs sa harapan ng lahat ng tayo, okay lang sa akin. Hindi na ako magagalit sa'yo. Wika ko pero syempre, nakakross ang 2 daliri ko na sana'y huwag nangyari. Talaga ba? Anya. Bigla akong napalunok at ngumisi ako sa kanya kaya malalakas na tawanan ang namutawi mula sa mga kaibigan kong pulpul. Pwede ba? Huwag sa harapan ng maraming tao. Itlog ko to. Baka mabalita sa social media. Bulong ko sa kanya kaya natawa na ang mahal ko. Nang makita ko ang tawa sa kanya mukha ay may kung anong kaligayahan akong naramdaman sa puso ko. Pakiramdam ko'y nawala ang lahat ng pagod ng katawan ko dahil sa napakagandang tawa sa mukha niya. Pagaling mo. Sa mansyon ko na kayo maninirahan. Ani ko at isang ngiti naman ang isinagot niya sa akin. Habang masaya kami nag-uusap ay bumukas naman ang pintuan ng silid nila at humahangos na pumapasok sa loob ang aking ama at si Tito na ama ni Henry. Oh God, salamat sa Diyos at ligtas ka na. Ani ng aking ama na lumapit siya sa kinaroroonan namin ng mahal ko. Natigilan sila nang makita nila ang mukha ng mahal ko kaya napatingin sila sa akin. Huwag kayo mag-alala, Dad. Hindi makakaligtas sa mag-amang iyon dahil nagsisimula ng mga tauhan. Nahanapin sila. Ako ang maniningil ng mahal sa kanila. Huwag mo silang hahayaang makatakas at makaalis ng bansa, Felix. Siguraduhin mo na may paghihigante mo nangyaring ito kay Princess Ali. Anya, ipinapangako ko, Dad. Pagbabayaran nila ng mahal na nangyaring ito.
Wala na silang pagkukuhan ng kayamanan dahil balita ko, ang lahat ng ari-arian nila ay nailipat na sa pangalan ng mga Hendrickson. Maging mga pera nila sa mga bangko ay naka-freeze na rin, kaya hindi pa nila ito magagalaw pa. Hanapin niyo ang dalawang kapatid ni Dominic at dalhin niyo sila sa akin. Ani ng aking ama. Narinig niyo sinabi ng aking ama? Hanapin niyo ang dalawang kapatid ni Dominic at umpisahan niyo na ngayon din. Utos ko at mabilis namang nagtayuan ng mga tauhan ko na nasa loob ng silid. Pangunahan mo, Henry, at dyan ang paghahanap sa kanila. Siguraduhin ninyo na hindi masasaktan ang mga ito. Huwag ninyong tatakutin dahil bata pa ang mga ito. Kayo naman, Nathan, siguraduhin nyo na hindi makakalapit sa ospital na ito kahit ni isang tauhan ni Dominic na iyon. Bantayan ninyong mabuti ang paligid at talhasan ninyo ang inyong mga pakiramdam. Dahil kapag nasa lisihan kayo, kahit kaibigan ko kayo, pasasabugin ko mga bungo ninyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Wika ko at lahat naman sila'y tumugon sa akin. Makakaasa ka, bro. Ani Nathan at tumayo na sila at lumabas ng silid ng mahal ko. Third person over voice. 4 na araw na lumipas mula nang mailigtas nila Felix sa Colleen sa kamay ni Dominic. Nagsisimula na rin maghilom ang mga sugat ni Colleen sa muka na gawa sa kanya ni Dominic. Ang mga pasa at pamamaga ng kanyang muka at labi ay tuluyan na rin naglalaho dahil na rin sa pag-aalaga sa kanya ni Felix. Mula na ipinasok nila si Colleen sa ospital na pag-aari nila ay hindi na niya ito iniwan. Dito na rin siya natutulog sa ospital katabi ang kanyang mahal. Katulad ngayon ay tulog na tulog si Felix habang si Colleen naman ay tinutulungan ni Sylvia na makababa ng kama. Sigurado ka ba na kaya mo na? Ani sa kanya na Sylvia. Gusto ko tumulong, kaya lang ayaw pa kong patayuin ni Uncle Miguel. Sabi niya kailangan maghilom ang sugat ko sa tagiliran bago ako magkikilos. Bulong naman ni Olga. Kaya na naman ito, Beshi. Magpahinga ka lang dyan. Wika naman ni Colleen at nagtungo na sila sa table. Inayos nila ang mga pagkain pinaluto ni Colleen para kay Felix na mahimbing pa rin na natutulog sa hospital bed. Naglagay naman si Henry ng bulaklak sa isang maliit na vase at ipinatong ito sa ibabaw ng table. Napatingin sa kanya si Colleen at si Sylvia na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Saan mo naman nakuha yung bulaklak na yan, ha? Gulat na ani sa kanya ni Sylvia. Sa labas, may nakita ko nagbigay ng bouquet sa isang nurse. Pagtalikod ng nurse, kinuha ko yung 4 na peraso. Wika ni Henry na ikinatawan nila ng malakas kaya napatingin sila kay Felix nang kumilos ito ng bahagya. Ang ingay niyo! Ani Colleen habang hawak niya ng 2 kamay ang kanyang bibig at pinipigilan ang mapabunghalit ng tawa. Grabe ka naman, Henry. Multi-billionaire kayong mga diva tapos nandugas ka ng 4 na perasong rose. Nakakaya ka, no? Hindi makapaniwala ang Annie Sylvia sa kanya. Tawa lamang ng tawa si Colleen dahil maging shy cute na cute sa ginawa ni Henry. Naiinggit ka lang dahil madiskarte ako. Ikaw ba? Ano bang ambag mo dito, ha? Wala ka namang ambag dito kaya manahimik ka. Ani Henry sa kanya. Teka nga kasi, bakit ba may pabulaklak ka pang nalalaman, ha? Ani Colleen na hindi na matiis na hindi makisali sa pag-uusap at pagtatalo ng dalawa. Natawa naman na mahina si Henry nang marinig niya ang katanungan ni Colleen. Baka may hihingin pabor kay Felix, kaya nagkakaganyan. Ang corny. Nilagay pa sa isang vase. Saan mo nakuha yung vase na yan, ha? Ani naman ni Nathan. Napasumangot naman si Henry at napatingin pa siya sa vase. Sa laboratory. Wika niya na ikinamulagat ng mga mata ng mga kaharap niya. Tarantado ka! Itapon mo nga yung gago ka! Baka pinaglagyan pa yan ng mata ng tao. Ani James na may pandidirang anyo sa muka. Stop complaining for petty sake. Hindi yan madumi. May laman din yung bulaklak na tinapon ko lang sa basurahan. Inis na ani Henry at naupo na lamang siya sa sofa. Naghain naman si Colleen habang hindi maalis ang mahina niyang pagtawa. Kahit naiinis si Henry ay dinadaig naman siya ng kaligayahang nararamdaman niya dahil nakikita niyan tumatawa at ngumingiti na si Colleen. Akala nila ay matotrauma ito sa nangyari sa kanya habang hawak siya ni Dominic kumakailan lang. Pero matapang si Colleen at nalagpasan niya ang bangungot ng kanyang buhay. Nilabanan niya ang takot alang-alang sa kanyang anak na nasa sinapupunan pa niya at para kay Felix na nagmamahal sa kanya. Nasaan ang black coffee ni Felix? Alam naman ninyo na hindi kompletong umaga niyan kung walang mainit na coffee. Wika ni Colleen. Bumukas naman ang pintuan ng silid ng ospital at iniluwan nito si Simon na may hawak na malaking tray na may mga nakapatong na disposable cups na galing sa isang sikat na coffee shop. Eh na pala, tamang-tama lang ang dating niya. Gising niyo na yan, siguradong gutom na yan dahil hindi naman niya kinain ang pagkain niya kagabi. Natatabangan daw siya. Ani Henry.
Naglakad naman palapit si Colleen sa natutulog niyang kasintahan. Hinimas niya ito sa pisngi at tinalikan niya ito sa noo. "Wake up, sleepyhead." Bulong niya sa tanga nito at muli niyang hinalikan si Felix. Napaungol naman si Felix at dahan-dahang idinidilat ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang nakikita dahil na rin sa antok na antok pa ito, pero natigilan siya nang makaamoy siya ng masasarap na pagkain at idagdag pa ang aromang amoy na hatid ng kapeng naghihintay sa kanya. Biglang napabalikos ng bangon si Felix at tinitigan ang magandang mukha ng kanyang kasintahan. "I'm hungry, baby." Biglang anya na malakas na ikinatawa ng lahat, kaya napalingon siya sa paligid at nakita niya ang mga kaibigan niya na malakas siyang pinagtatawanan. "Tumayo ka na dyan at ipinaganda ka ni Princess Ellie ng napakasarap na agahan. Hindi ka daw kasi kumain kagabi, kaya ayan. At ipinagluto ka, talagang nag-effort pa siya maghain." Ani Henry. Mabilis naman bumangon si Felix at bumaba ng kama, sabay buhat kay Colleen at iniupo sa harapan ng lamesang bilog. "Wow, mahal naman. Hindi mo naman ako kailangang ipagluto. Hindi ka pa naman magaling. Saka okay lang sa akin kahit pagkain galing sa restaurant lang ang ihainin niyo dito. Ayoko kasi nang napapagod ka, lalo pat dinadala mo ng anak natin. Pero salamat, mahal ko, dahil nag-effort ka pa talaga para sa akin." Ani Felix na tuwan-tuwa at tila ba naglalaway na sa mga pagkaing nakahain sa harapan niya. "Baliw, sabi ko yung nag-effort siya maghain, hindi ko sinabing nag-effort siya magluto." Pangasar sa kanya ni Henry. Naglakad si Felix palapit kay Henry, kaya mabilis namang tumayo ang pinsan niya at nagtago sa loob ng banyo, kaya panay tawanan ang maririnig sa kanilang lahat. "Paglabas mo dyan, mauubusan ka na ng pagkain. Sisiguraduhin ko na walang matitira para sa'yo." Inis na ani Felix, pero isang yakap lamang sa kanya ni Colleen ay nawala ng lahat ang inis niya sa pinsan niya. "Kumain ka muna. Hindi ka naman kumain kagabi. Nag-aalala kasi ako sa'yo dahil sabi mo kagabi, gutom na gutom ka pero hindi mo kinain ang pagkain mo." Wika ni Colleen. Ngumisi naman si Felix na labas ang lahat ng kanyang ngipin sabay halik sa labi ng kanyang mahal. "Ang tabang naman kasi ng pagkain kagabi, baby ko. Hindi masarap at ang sabaw parang pinagbabara ng hinubad na medyas. Hindi nga ako makapaniwala na nakakain iyon kagabi na rigor. Biruin mo, nakasumangot na siya pero sige pa rin ang kain niya sa mga pagkain. Hinihintay ko nga siyang pumasok ng banyo at isuka ang lahat ng iyon, pero ang tibay na sikmura. Kinaya niya talaga yung pangit ng lasa. Saan ba kasi in-order kagabi mga pagkain yun, ha? Yung steak, sobrang alat, tapos maitim pa. Kailan pa naging kulay itim ang T-bone steak? May pansit nga, lasog-lasog naman. Tapos may kasama pang ang dessert, wala namang lasa." Ani Felix at ipinagsandok na ng pagkain ang mahal niyang kasintahan. Sa susunod kapag ganoong klase ng pagkain ang ihahain sa lamesa, ipamigay na lang sa mga asong kalye na naghahanap ng pagkain para hindi masayang. Huwag na kayo bibili ng pagkain sa binilhan ninyo dahil walang kakwenta-kwenta. Dagdag na ani pa ni Felix sabay subo ng masarap na pagkain at pumikit-pikit pa ito habang ninanamnam ang pagkain niluto ng kanilang kasambahay. "Hoy, Felix! Hindi ikaw ang pinuno ko kaya pwede kitang hambalusin ang sapatos ng ama mo. Ano ba akala mo sa pagkain niluto ko kagabi, ha? Pagkain baboy? Kapal na mukha mo para lait-laitin mo pagkain niluto ko. Dapat sa'yo, huwag pa kainin at hayaang mamatay sa gutom. Buisit ka. Nagigigil ako dyan sa kasintahan mo, pinsan. Bubuhusan ko talaga yun ng kumukulong langis kapag hindi yan tumigil sa kakalait ng mga pagkain niluto ko kagabi. Buisit." Galit na ani Sylvia. Natahimik naman bigla ang lahat habang titig na titig sa pinsan ni Colleen. Maya-maya lang ay malalakas na tawanan ang namutawi sa mga kaibigan ni Felix. Si Felix naman ay nakatitig lamang kay Sylvia at hindi makapaniwala na pinagsalitaan siya ng ganoon na pinsan ni Colleen. Hindi lang iyon, dahil pinagbantaan pa ito na bubuhusan daw siya ng kumukulong langis. "Ikaw pala nagluto ng pagkain kagabi? My God, butit kinakaya ni Rigor ang lahat ng iyon. Yun nga lang na maging kasintahan ka, parusa na dahil sa ingay mo. Paano pa kaya mga pagkain niluluto mo? Langya, torture ng ginagawa mo kay Rigor niya, Sylvia." Pangasar ni James habang tawa sila ng tawang magkakaibigan. Lumabas naman si Henry matapos marinig ang sinabi ni Sylvia at natatawa itong tumingin kay Rigor. "Kaya naman pala si Rigor lang ang halos kumain lahat ng pagkain kagabi. Dahil kung di niya kakainin, outside de Colombo mo ko. Akalain mo? Dahil sa pagmamahal niya sa'yo, natais niyang kainin mga pagkain kagabi. Kahit nga yung asong hinagisan ko ng stick, inisnab yung pagkain ng matikman niya. Tapos inungulan pa akong bigla. Kaya nga napabalik ako dito kagabi dahil baka makagat pa ako ng galit na aso sa labas." Wika ni Henry, kaya mas lalong umugong ang malalakas na tawanan. "Pagkain baboy? Kahit ng mga baboy hindi tatanggapin ang niluto mong pagkain. Ano ba naman kasing klaseng pagluluto ang ginawa mo doon, ha? Yung soup? Anong klaseng soup ba yun, ha?
Parang ibinabado ng medyas ng isang taong grasa. Sama ng lasa. Hindi ko talaga kinaya. Ani naman ni Felix. Mayak-iyak na si Sylvia nang nilapitan ito ni Rigor. Guys, tama na yan. Wala namang masama sa luto niya. Kung mahal niyo isang tao kahit na ano pang ihain niya sa lamesa at pinaghirapang iluto para sa inyo, masasarapan kayo dahil ang nagpakahirap noon ay ang taong mahal niyo. Wika ni Rigor na ikinatahimik nilang lahat. Bigla naman siyang niyakap ni Sylvia at umiyak sa dibdib nito dahil pikon na pikon siya kila Felix at wala lang talaga siyang magawa dahil sa Felix nga ito. Umayos ka, Felix. Pinsan ko yan. Napaksalbahin niyo. Kung ako ba magluluto na hindi masarap, pagtatawanan niyo din ba? Malungkot na ani sa kanya ni Colleen. Bigla namang nalaki ang mga mata ni Felix nang may tumulong luha sa mga mata ng kanyang minamahal. No, baby. Sige na, hindi na mauulit. Binibiro ko lang naman si Sylvia. Ang totoo niya, masarap naman talaga mga pagkain kagabi. Nagkataon lang na busog pa kami. Wika ni Felix. Sinungaling ka. Kagabi mo pa nga nilalait ang mga niluto ko. Hindi na nga lang ako kumikibo dahil nga ikaw si Felix. Wisit ka talaga. Inis na ni Sylvia kaya napakamot na ng ulo sa Felix at ipinanghingi ng depensa ang mga kaibigan niya. Ikaw ba hindi ka magsusorry? Tanong ni Henry. Magsusorry kayo o pakakainin ko kayo lahat ng bala? Galit na ani Felix, kaya biglang naglapitan ang lahat kay Sylvia sabay hingin despensa. Ang mga kamay naman nila ay nilagay nila sa likod at pinag-cross ang mga daliri kaya natatawa na lamang sa Felix sa mga kaibigan niyang mga siraulo. Sabay-sabay naman silang napatingin sa pintuan nang bumukas ito. Pumasok ang doktor nang nakangiti sa kanilang lahat. Gising na pala ang pasyente ko. Kamusta ng pakiramdam mo, Miss Andrade? Ani ng doktora. Mabuti naman. Naghihilom na din po mga sugat ko sa aking mukha at mga pasa naman po ay halos wala na. Sagot niya. Excellent. Your release papers are being handled. You and your friends will be able to return home later. I will give you some vitamins to take during your pregnancy so that your baby will be healthy. You will see your obstetrician once a month to ensure your child's health. Remember, you are not permitted to take any medication without the consent of your obstetrician. If you don't yet have an OB, there is a good obstetrician here, and I will send her here to speak with you and Mr. Felix Devant. Mahabang ani ng doktora. Pagkaalis ng doktor ay inisikaso naman nila ang mga gamit ni Colleen. Inihanda na rin nila ang mga bag upang pagdating na ilang tauhan nila ay aalis na din agad sila. Masayang-masaya ngayon si Felix dahil sa wakas ay mailalabas na rin niya ng ospital si Colleen. Sa oras na may uwi na niya ito sa Devon State ay wala na siyang aalalahanin pa dahil masyadong secure ang lugar na iyon at mas pinatindi pa nila ang seguridad ng malawak na property na iyon ni Felix. Lalo na ngayon na alam nila na wala nang pagkukuhanan pa ng pera ang mag-ama na iyon. Wala na silang pambayad pa sa mga tauhan nito kaya nakakasigurado sila na napakadali na lamang nila itong mahahanap. Kapag may uwi na kita ay magsisimula na ang paghiganti ko. Pahihirapan ko ang demonyo na iyon at susiguraduhin ko sa kanya na magmamakaawa sila ng ama nila sa akin. Malalaman nila kung sino ang taong tinatarantado nila. Gigil na ani Felix. Henry, nakahanda na ba ang lahat ng tauhan sa gagawin nating Oakland pagtugis? Anya kay Henry. Lahat ay nakahanda na. Hinihintay na lang nila na may uwi mo sa Princess Ellie at hintayin ang utos mo upang makakilos na lahat. Ani naman ni Henry. Magaling. Mamaya ay sisimulan na natin ang pagtugis sa mag-amang iyon. May balita na ba sa mga kapatid ni Dominic? Ani Felix. Yes. Nalaman na nila ang kinaroroonan ng mga bata pero hindi pa sila gumagawa ng aksyon dahil hinihintay nilang utos mo. Wika naman ni Henry. Huminga ng malalim si Felix at isang malaking ngisi ang pinakawalan niya. Ito na ang araw na pinakahihintay ni Felix. Ang sumayad ang bawat patak ng dugo ng mag-amang iyon sa kanyang kamay. Matinding galit ang namumuhay ngayon, hindi lang sa puso niya, maging sa buo niyang pagkatao. Sa tuwing pagmamasdan niya si Colleen ay may kung anong nagliliyab sa kanyang puso na nagnanais na makawala. Isa itong matinding galit na gusto na niyang ibuhos sa mga taong may malaking pagkakasala sa babaeng minamahal niya. Sa harapan ng lahat ay nagpapakita ng ngiti si Felix dahil sa babaeng kinababaluan niya. Pero ang hindi alam ng lahat ay nag-aalab ang matinding galit at pagkasuklam sa kanyang puso at isipan. Mag-iingat kayo. Ipangako mo sa akin na hindi mo idadamay sa galit ang dalawang batang walang buwang sa mga nangyayari. Ani sa kanya ni Colleen. Isang ngiti at isang halik sa labi ang iginawad niya sa babaeng tanging laman ng kanyang puso at isipan. Pangako mahal ko. Kung hindi naman kinakailangan na hindi ko sila gagamitin. Pero kailangan mahal ko upang lumabas si Dominic sa lungga niya.
Pagkatapos ng lahat ng ito, ibabalik ko sa ina nila ang mga bata dahil sigurado akong matagal nang nangungulila ang ina ng mga ito sa piling ng kanyang mga anak. Ani naman ni Felix at sa sobrang katuwaan ni Colleen ay niyakap niya si Felix. May ipababaan ka ba sa akin mamaya? Bulong niya na ikinagulat ni Colleen. Gusto mo bang ipagluto ko kayo para may baunin kay mamaya? Anya na ikinakunot noon ni Felix na ikinatawa naman ang lahat ng kaibigan niya. Baby, buti na lang talaga maganda ka, kaya may naiambag ka pa rin sa mundong ito. Anya na natatawa, sabay yakap sa kanyang mahal na nalilito naman. Tawa lamang ng tawa ang kanyang mga kaibigan dahil sa tinuran ni Colleen. Pagkahatid nila Felix kay Colleen at sa mga kasamahan nito sa Devon State ay nagpaalam na din agad siya kay Colleen. Tinipon niya ang mga tauhan niya sa isang hideout nila sa Pasig upang pag-usapan ang gagawin nilang paghahanap sa mag-amaang Dominic at Wago Pollux. Pagkatapos nilang mag-usap-usap ay kinuha naman niya ang mga kapatid ni Dominic. Hindi naman sila nahirapan dahil kusang sumama sa kanila ang dalawang bata. Makikita sa mga mata ng mga bata ang kalungkutan kaya dinala agad ni Felix sa mga bata sa mansyon ng kanyang ama. Sila na ba mga kapatid ni Dominic? Ani ng ama niya. Agad namang tumango si Felix kaya napangiti ang kanyang ama. Magaling. Kuhanan mo sila ng larawan na nakahiga at ipatong mo ito sa kanila. At ako mismo magpapadala ng mga ito sa wago na iyon. Sigurado ako magwawala si Dominic sa oras na makita niya na hawak na natin mga kapatid niya. You're not attempting to harm them, are you? Tanong na Felix sa kanyang ama habang nakatayo ito sa harapan niya at seryoso niya itong tinitigan. What makes you think such irrational thoughts? I would never ever hurt a child. They are light angels. If I could help them as my own, I would. Nakakunot noon na ani ng kanyang ama habang nakikipaglaban ito ng titigan sa kanya. Because if you hurt them, I will hurt you too, Dad. Sarkastikong sagot sa kanya ni Felix. Natawa naman ng malutong ang kanyang ama at niyakap si Felix. Tuwang-tuwa naman si Senior Devon nang marinig niya ang tinuran ng kanyang anak. Kaya, nararapat lang talaga na ikaw ang naging King Venom dahil sa ugali mong iyan. I like that, son. Wika ng kanyang ama. Kung gayon, Dad, ay pagkakatiwala ko sa inyong dalawang batang ito. Sige ho, at kukuhanan ko rin sila ng larawan. Ani Felix at binuhat niya ang dalawang bata sa magkabilang niyang braso at iniakyat niya ito sa itaas. Inihiga ni Felix sa mga bata at pinapikit niya ang mga ito. Huminga siya ng malalim bago niya ipinatong ang damit na may mga bahid ng dugo na kung anong hayop at kinuhanan niya ang mga ito na larawan. Dito muna kayo. Babalik din ako kapag natapos ko ng problema. Patawarin niyo ako kung may magagawa man akong malaking kasalanan sa inyo. Mas malaking kasalanan sa akin ng kuya niyo. Wika ni Felix at muli niyang kinuhanan na larawan ang dalawang bata pero sa pagkakataong ito ay nakangiti ang mga bata sa larawan. Tinawag din niya mga kasambahay nila upang bantayan ang mga ito. Bumaba na sa unang palapag si Felix at ibinigay sa kanyang ama ang kanyang telepono. Here, Dad. Ipadala mo na upang makaalis na kami. Kapag nag-reply ang wago na iyon, ay malalaman na namin ang kinaroroonan nila. Ani Felix at kinuha naman agad ng ama niya ang telepono ni Felix. Pagkaraan lang ng ilang sandali, ibinalik na sa kanya ng kanyang ama ang telepono nito at nagpaalam na rin sila. Pagkaalis nila ay kanya-kanya na ng alis ang karamihan ng mga tauhan niya na pinamumunuan ng bawat high-ranking members niya. Kasama naman ni Felix si Henry at ang iba pang mga tauhan nila. Hindi talaga siya iniiwanan ni Henry pagdating sa mga labanan. Habang binabaybay nila ang gawing south ay tumunog ang telepono ni Felix, tanda ng isang notifikasyong pumasok sa kanya. Inihinto ni Felix ang sasakyan niya sa gilid ng kalsada at nagmamadaling tiningnan ang mensaheng natanggap niya. Demonyo ka, Felix! Huwag mong idamay ang mga kapatid ko na wala pang mga muwang sa mundo. Demonyo ka! Huwag mong saktan ang mga kapatid ko! Napangisi naman si Felix at napatingin siya kay Henry. Tinawagan naman agad ni Henry ang mga kaibigan nila sa telepono upang puntahan sila. Too late. Masasaktan pa lang silang muli kapag hindi ka nagpakita sa akin. Ani Felix. Dumating ang mga kaibigan nila. Si Calvin ay mabilis na sumakay sa likod ng sasakyan at kinuha ang telepono ni Felix at ikinunek sa dala niyang laptop. Ilang minuto lamang ay napinpoint na agad nila ang kinaroroonan ng mga ito. Nasa Cavite lang pala sila. Let's go at gugulatin natin ang mga demonyo na iyon. Galit na ani Felix. Mabilis namang humarurot ang sasakyan niya kaya mabilis ding nakabuntot ang mga tauhan nila. Sabihin mo sa akin kapag nagsimula na sila lumipat na lugar. Ani Felix. Nanatili lang sila sa Cavite. Mukhang wala na silang mapupuntahan pa dahil wala na silang pera kaya na-stuck na lang sila sa lugar na iyan. Ani naman ni Calvin. Ngayon ko ipapakita sa kanila kung sino si King Venom.
Masyado nilang minaliit ang kakayahan ko. Hindi nila alam na para silang bumangga sa matibay na pader. Nanggigigil na ani Felix habang dumidiin ang pagkakahawak niya sa manibela at mas lalong napapabilis ang takbo ng kanilang sasakyan. Bro, calm down at baka mapansin pa tayo ng mga parak. Ani Henry, sabay hawak nito sa manibela kaya napatingin sa Felix sa kamay ng kanyang pinsan. Humugot naman siya ng malalim na paghinga at pinayapa niya ang kanyang sarili. Keep going straight. Ani Calvin. Nagmabagal na si Felix dahil lubak-lubak na ang dinadaanan nila. Ang mga nadadaanan nilang maliliit na kubo sa lugar na iyon ay napapatingin sa kanila, lalo pa at napakaraming sasakyan ang nakasunod sa kanila. 500 meters away. Mukhang ang bahay na iyon na lungga ngayon ng mag-amang iyon. Nakangising ani Henry. Ipinarada naman agad na Felix sa gilid ng kalsada ang sasakyan at isa-isa na silang nagbabaan. Inilabas nila ang mga baril nila at nagsimula na silang humakbang papalapit sa maliit na bahay. Naghiwa-hiwalay na ang mga tauhan ni Felix katulad ng pinagplanuhan nila upang makasiguro na sa pagkakataong ito ay hindi na sila matatakasan pa ng mag-amang iyon. Pinalibutan ng mga tauhan nila ang maliit na bahay. 5 tauhan nila Dominic ang nasa labas habang hindi naman nila nakikita ang mag-amang Pollux. Sigurado ka ba na nasa loob niya na mag-amang iyon? Tanong ni Felix kay Calvin. Sigurado ako dahil ang gamit na phone ni Dominic ay iyang mismong lugar na iyan ang tinuturo. Wika nito. Ikinabit na Felix ang silencer niya at inasinta niya ang 5 tauhan na nasa labas. At dahil sa bilis ng kilos na Felix, ay halos sabay-sabay na nabagsakan ang 5 kalaban sa lupa ng walang buhay. What the hell? Ano bang ingay iyan? Malakas na sigaw ng ama ni Dominic kaya napangiti si Felix. Lumabas ng maliit na bahay si Wago at nang makita niya na bagsak ang 5 tauhan niya, ay nagsisigaw ito at tinatawag ang anak niya pero mabilis si Felix at inasinta niya agad ito sa hita. Kaya hindi na nagawa pang tumakbo ng ama ni Dominic. Dad! Malakas na sigaw ni Dominic dan lumabas siya ng bahay. Nagulat siya at tinugot ang baril niya. Hindi siya pahuhuli ng buhay kay Felix. Nagpaputok agad siya pero isa man ay wala siyang tinamaan. Inasinta naman ni Felix ang kamay ni Dominic na may hawak ng baril at sa kanya kinalabit ang gatilyo at nabitawan ni Dominic ang baril niya at nagsisigaw siya sa sakit na nararamdaman niya nang sumamburga ang mga daliri niya na nakahawak sa gatilyo. Damn you, King Venom! Malakas niyang sigaw. Naglakad namang palapit sa kanya si Felix na halos magbaga na ang mga mata sa sobrang galit dito sa mag-amang Pollux. Bigla niyang sinuntok sa mukha si Dominic nang hawak niya ang baril kaya sumamburga ang dugo nito mula sa kanyang ilong. Masakit ba ha? Demonyo ka! Higit pa dyan ang mararanasan ninyo ngayon sa akin dahil sa ginawa niyo sa mahal ko. O unti-untiin ko ang inyong kamatayan kaya tingnan ko lang kung hanggang saan ang tapang niyo. Nangigigil na ani Felix at isang malakas na suntok ang umigkas sa mukha ni Dominic kaya tulog itong bumagsak sa sahig. Pinalo naman ni Henry ng baril ang mukha ng ama ni Dominic kaya katulad ng anak niya ay wala na din iyong malay tao. Dalhin niyo sila sa safe house at ilagay niyo sila sa bodega. Hintayin niyo pagdating ko doon. Huwag niyo silang bibigyan ng kahit na ano. Walang tubig, walang pagkain. Nagkakaintindihan ba tayo? Galit na ani Felix. Nagtugo na naman agad ang mga tauhan niya at mabilis na nilang dinampot ang katawan ng mag-ama. Inutusan naman ni Henry ang iba't ibang tauhan na linisin ang kalat na ginawa nila sa lugar na iyon. Hindi na sila nagtagal pa. Iniwanan na lamang nila ang ilang tauhan sa lugar na iyon upang linisin ang mga ebidensyang maiiwanan nila. Masaya ka na ba dahil matatapos ng kalbaryo sa buhay ng mga Andrade? Ani Henry. Hindi pa. Sisiguraduhin ko na wala nang matitira pa kahit na isang kasapi ng organisasyon na pinamumunuan ng demonyong Dominic na iyan. Nagkamali sila ng kalalabay. Ngayon ay matitikman na nila ang lupit ng paghiganti ko. Ngayon ay sila naman magmamakaawa na patayin ko na lang sila. Hindi ko gagawin iyon dahil sisiguraduhin ko na mahihirapan sila hanggang sa huling hininga nila. Ani Felix at pinaandar na niya ang sasakyan. Saan tayo ngayon? Ani Calvin. Sa mansyon ng aking ama. Ibabalita ko sa kanila ang napakagandang balita. Sigurado akong ikatutuwa nila ito. Oh, ikaw may hawak ng manibela kaya ikaw na masusunod. Ani naman ni Henry. Pagkarating nila ng mansyon ng kanyang ama ay ibinalita na niya agad na hawak na niya ang mag-ama. Tuwang-tuwa naman ang kanyang ama sa mga sinabi niya. Napatingin siya sa itaas nang marinig niya ang pagpalahaw ng iyak ng isa sa mga batang dinala niya dito. Kaya napatitig siya ng masama sa kanyang ama at mabilis niyang tinakbo ang silid ng mga ito. Ano nangyayari dito?
Galit na ani Felix pero nagulat siya nang makita niya ang lahat ng collection niyang laruan noong bata pa siya na nilalaro at pinag-aawayan ng dalawang magkapatid. Napatingin siya sa pintuan nang sumungaw ang kanyang ama na napapakamot ng batok nito. Naghahanap ng laruan. Wala naman akong apo pa dahil nasa tiyan pa ni Ellie. Ayan na lang ibinigay ko sa kanila. Hindi mo naman yan kailangan, hindi ba? Wika ng ama ni Felix kaya natawa na din siya at tinabihan niya ang dalawang batang nag-aagawan sa napakaraming laruan na nakakalat sa kama. Bakit ba kayo nag-aaway? Ang dami naman yan. Anya sa mga ito. Akin po ito pero naagaw ni kuya. Umiiyak na wika ng bata kay Felix. Hinarap naman ni Felix ang mas nakatatandang kapatid nito at inabutan ng isang laruan. Ang panganay dapat siya ang umuunawa sa bunsong kapatid. Dapat ang panganay ang gagawa ng paraan upang hindi maging malungkot ang bunso niyang kapatid. Katulad ng laruang ito. Ano bang naramdaman mo na inagaw mo ito sa kanya at pagkatapos ay umiyak siya? Natuwa ka ba dahil umiiyak ang kapatid mo, ha? Hindi po. Pinapatahan ko na po siya pero iyak pa din po siya ng iyak. Dahil kinuha mo ang hawak niya. Hindi dapat inaagawan ng kahit na anong kapatid. Dapat matuto kayo magbigayan kasi ang magkapatid, hindi dapat nag-aaway ang mga iyan. Dahil pagdating ng panahon, kayong dalawa magtutulungan sa oras ng pangangailangan. Naunawaan ba ko? Wika ni Felix at tumango naman ito sa kanya.